Ano yung nakikita niyo motibo? Bakit binuhay ng House ang hearing sa war on drugs ng former administration? So may nakikita ba kayong political motive? In-expect niyo na ba na nung nawala na sa posisyon ang Duterte administration, may gagawin ganito under the Marcos administration laban sa inyo? Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong hindi ako worry. I am aware, but Yes. I'm not worry. Yes. I'm aware na gigisahin nila ako. Pero considering the simmering political situation ba doon ba kayo lang ba talaga nakatingin na pwedeng magdiin sa inyo yung mga grupong ito or may mga other groups considering yung nangyayari sa political situation natin ngayon? You hit the nail. You hit the nail. Pwede. Merong ibang interest groups na pwede magdidiin sa atin. Hindi lang yung kaliwa. At yun ang Lahat ng grupo na galit sa Duterte ay siguradong ikakapitalize yung hearing na yan. Are you not bothered, sir? Ha? Are you not bothered? No, I'm not bothered. Okay, related question from Mav. And then Danielle. Talagang Sir, may mataas. concerns po ba kayo na makaka-apekto sa election next year, itong ginagawa pong hearing? Dahil sa... Yung pong ginagawang hearing kung makaka-apekto po sa election sa susunod na taon? Well, as far as epekto sa election ay settled na yan eh. During the last elections, ganun man din ginagawa sa atin. Imbestiga dito, imbestiga doon. Inuupakan tayo about the war on drugs. But still, the people has spoken. Pinanalo ako ng taong bayan. How much more ngayon na maramdaman ng mga tao na rehased na yung mga issues na yan. Hindi na sila nagsasawa, paulit-ulit. Wala nang ibang ginagawa, pabalik-balik na yung issue na yan. Kahit na yung mga kaso ng mga pulis na mayroon ng court decision, ruled by the court na walang sala yung mga pulis, babalik na naman, inimbestigahan na naman. So, ang tao ay magsasawa rin sa kakabalik-balik ng issue na yan. And I'm not worried about that. Because I am very optimistic that the people knows what is the real happening as far as the Philippine community is concerned, the Philippine society is concerned. Alam ng taong bayan kung ano talagang, what's the real score. So, ipawabaya ko lang sa taong bayan kung anong kanilang decision sa akin. So sir, as of now, 100% you are running? 100%. Yeah. Magpapare-elect ako. So sir, in-expect niyo na ba na nung nawala na sa posisyon ang Duterte administration, may gagawin ganito under the Marcos administration laban sa inyo? Well, Dahil ba ito sa naghiwalay na ng landas ang Pangulo at si BP Sara? I was expecting that magandang takbo dahil unity team nga. Yeah, diba? unity. Unity team nga, di ba? I was expecting na everything will be going smoothly because the Marcoses are so supportive of the Dutertes and the Dutertes are also very supportive of the Marcoses. Unity team nga eh. Yeah. So So what happened, sir? you know what happened. So, So hindi You know ba what happened? genuine yung binuong unity team? Parang ginamit lang ba nila during the election and then after that? I don't know. Sige lang. Bahala na kayo dyan. Mag-isip kung ano ng President. Yung sa level ng Chief in pinatanong, dapat masagot ko rin. Hindi ko hahayaan na hindi ko siya matulungan pag siya ay tinatanong. So, Sir, you said nalaman nyo kagabi final answer ni dating Pangulong Duterte na hindi siya darating. What was the conversation about? Was it over the phone? And ano pong reason ng Pangulo ba't hindi siya darating sa hearing? well, I was just informed by one of his former cabinet member. Nagsabi sa akin na
hindi mag-attend si Pangulong Duterte. So, I just got the information from somebody. Hindi naman, but one of his former cabinet. So, Sir, may nakikita ba kayong political motive? Di ba usually ang investigation in aid of legislation? Pero sabi niyo nga pa ulit-ulit. So may nakikita ba kayong political motive? totoo, meron naman talaga. Meron talaga. Just gusto lang talaga nilang ipin down si Pangulong Duterte. Ito nga, why go to ICC? Na functioning naman yung ating mga korte dito. Di ba? Kasi gusto nila na ilalamp lahat yan na gawing crimes against humanity at ipapasa sa ICC, where in fact, in truth and in fact, na some of these cases, pagdating pala sa DOJ, dismiss na agad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas at lalabas na justified yung ginawa ng pulis, justified yung nangyayari, at lahat ay ginagawa within the framework of within the legal framework. So, gusto na isama yung lahat para by the numbers ihatid sa ICC kuno. Yun ang gusto nila. Hindi nga nagpo-prosper dito sa local courts, hindi nga pumapasa, doon na pa sa ICC. We have to treat each case individually. Hindi ko sinabi I must say it clear. Hindi ko sinabi na walang nangyayaring human rights violation during the war on drugs. Aminado tayo dyan na mayroong mga kaso na talagang na-violate yung right ng tao. Kasi kung wala, dapat hindi nakakasuhan yung mga pulis na gumawa ng kalukuhan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na yun na konbikto, nakasuhan, na konbikto, na kulong. So, meron talaga, meron at meron. Kaya nga dapat imbestigahan individually bawat kaso. Hindi man ito yung isang one act lang na crime against humanity na 100 lang na eroplano binagsakan ng napambam yung isang village, sunog lahat ng tao, patay lahat ng tao. Hindi man ito ganun. May individual man ito na anti-drug operation na nangyayari. So, paano mo imbestigahan as a whole? You treat each case individually. Unahin natin yung invitation ng Committee on Justice sa inyo, kay dating President Duterte. Decided ka na po ba not to attend sa House inquiry? Yes, decided ako. Siya lang, samahan ko talaga siya. But this morning and last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin pumunta. Ayaw niya mag-attend. So, case closed na. Hindi talaga ako pupunta. So final na. Ano yung concern nyo? Institutionally enshrined tradition of the legislature na yung interparliamentary or inter-chamber courtesy. So, Sabi ko nga, wala akong problema. Yun nga lang, I choose not to attend. May option naman tayo May option naman tayo. They can invite us. And we can also invite them. But we reserve the option to attend or not. And also them, pwede rin silang imbitahan at pwede rin silang hindi mag-attend. Depende sa kanila. Depende rin sa akin. So, my final decision is not to attend. pero sir, hindi ba parang mapagkakaitan kayo ng chance to answer directly yung mga issue may kaugnayan dun sa nangyari sa war on drugs ng former administration? Hindi yan ay pagkait sa akin because noon pa man, hindi pa nakulong si dating Senator Laila de Lima, nag-imbestiga na siya noon. At saka yung House of Representatives, nag-imbestiga na rin noon. So parang tingin ko, ipabalik-balik na lang yung investigation. If they have the goods, they have the evidence, then why not file in court right away? So pabalik-balik na lang. So sabi ko, for me, I find it useless to attend. Dahil masasayang lang yung oras natin and pabalik-balik lang yung tanong, pabalik-balik ang sagot. So sir, pabalik-balik ang tanong, pabalik-balik ang sagot, pabalik-balik ang investigation. Ano yung nakikita niyo motibo? Bakit binuhay ng House ang hearing sa war on drugs ng former administration? Ano pa? Ano pa? Ano nga sir? Sino ang nag-file resolution? Diba? But then again, I don't like to
I don't like to intrude into their function, into their turf. Because nga, sabi ko nga, we have to respect interparliamentary courtesy tradition. Respetuhin natin yan. At sige lang, kung mag-imbestiga sila, wala pa akong problema. In the same manner, pag kami rin nag-imbestiga, kami rin may ginagawa dito, huwag rin sila makialam dapat. We respect each other. But then again, ako'y nagpapasalamat sa kanila sa ginagawa nilang investigasyon. Baka akala ninyo, ako'y naiinis sa kanilang ginagawang investigasyon. Bagkos ako'y nagpapasalamat sa kanilang ginagawa dahil nga, it only goes to show to the international community that the criminal justice system is perfectly functioning here in the Philippines at wala na silang pakialam dapat dahil talagang gumagana not only the criminal justice system but including the legislature. They are functioning. They are investigating this case. So hindi na ipagkait ang hustisya dito sa ating bansa dahil ang daming nag-imbestiga pati na ang Kongreso. So parang favorable para sa That's inyo. favorable on our part dahil makita ng international of the case because the PNP during that time when I was the chief, we were not party to the case build up, to the filing of the case. Lahat yan ay ginawa ng DOJ. Direct filing ang ginawa ng DOJ. And ang papel lang ng PNP noon during my time was to implement or to serve the warrant of arrest at the time. Hanggang doon lang kami. Yung sa investigation at saka sa filing ng kaso, wala po ang PNP doon. DOJ diretso. Okay. Kasi some are saying na mukhang harassment lang talaga yung drug cases laban kay Senator De Lima para daw patahimikin dahil during that time nag-iimbestiga siya about the Davao Death Squad. Everybody is entitled to his own opinion. Okay, Mean? Dapat. Okay, RG Cruz from ABS-CBN, sir. Kapalit ni siya. Sir, ika-clarify Si ko RG. lang po. Yes, RG. You believe na yung pag-iimbestiga ng House, because you said you welcome it earlier, proves na hindi kailangan ng ICC. Yes. Magandang patawarin ng dating Pangulong Duterte. At ang sabi niya, umaasa siya na uusad na yung kaso laban sa dating Pangulo sa ICC at sana daw ay humantong na yon sa pag-i-issue ng warrant of arrest. And a comment on that, sir. Ewan ko kung paano niya sinasabi yan na abogado naman sana siya. Bakit pupunta pa siya ng ICC na may korte naman tayo dito? Hindi naman it's not dalawa lang naman yung grounds para pumasok ng ICC. Apo. If there is no existing criminal justice, working criminal justice in the territory, or the local authority is not acting on it. Parang ganun. Dalawa lang yan eh. Lahat naman yan, ang answer sa dalawa is parehong yes. Parehong no. Parehong no. Di ba? Parehong no ang sagot doon sa dalawa na yun. Okay, related question pa rin from Mean and then Raymond. Sir, isa na lang sa akin on this matter. Related din doon kay Senator De Lima, doon sa latest interview niya after she was freed, ano, sir. Sabi niya, it's really about time na si Pangulong Duterte naman daw yung sumagot at magpaliwanag. Sir, you also said, hindi naman talaga nyo sinasabi na walang human rights violation. So, hindi ba, sir, talaga time na rin naman na magpaliwanag ang Pangulo about it? At di ko alam kung sa hearing ng House, but at least, di ba, sir? Well, bakit ang Pangulo ang kailangang magpaliwanag? Paliwanagin mo yung bawat kaso. Sino involved sa bawat kaso na mayroong human rights violation na nangyayari? Sinong responsible doon? Yung napapanagutin mo, pa-explainin mo. Bakit si Pangulo, Pangulo, nandiyan lang sa Malacanang yan eh. Gusto niya matapos yung problema natin sa droga.
Oh, yun lang naman ang gusto niya matapos. But he's not telling you to do illegal things in order to stop the drug menace. What? Siyempre, as Commander-in-Chief, di ba, sir? Yes, as Commander-in-Chief. Doesn't he owe that explanation, sir? Well, he can explain it in court. Sabi niya, he's willing to face all the cases that are going to be filed in court, but not in the lower house. Thank you, sir. Okay, Raymond. Yeah. Sir, nabanggit nyo kanina na may political motive yung House hearing doon sa Duterte, ICC, and yung human rights. Sir, sa tingin nyo walang kinalaman ito or any link doon sa ginawa nyo pag-imbestiga sa PDEA leak dahil marami nasaktan at pwede na may kumpas sa taas na sige, get back to bato. Dapat silang sumagot. Mahirap na mag-speculate, no? Sabihin nila, mali ka sa iniisip mo. I don't want to speculate. I don't have the correct information. As of now, wala akong information sa ganon. Yung may binabagit si Senator De Lima after being freed, sabi niya babalikan daw niya yung mga may, kumbaga nasa likod ng kanyang pagkakakulong for 6 years or more. Your Everyone deserves justice. If she feels siya nangangailangan ng hustisya, then we have the courts to go to. Sir, no regrets. No regrets at all from your end being the implementer of the anti-drug war. No Regrets. regrets. Okay, related question. Raymond that pass. So, isa lang. Kasi nabanggit mo kanina na parang what you're wary about pag pupunta ka sa house are yung mga left-leaning organizations. Anyway, Yes. si Daniel muna. And then, related question pa rin, Daniel. Sir, klaruhin ko lang yung kanina. May human rights violation kaya nag-iimbestiga. Nung time nyo sila, kahit yung time nyo lang, sir, meron talaga. Meron. Napakasuhan nga yung mga pulis na gumawa yung may bata na binaril doon sa Caloocan, di ba? Ano pa yun? Hindi ba yun violation ng human rights? Kaya nga, nakonbikto yung mga pulis na yun, di ba? So, meron. Pero sir, insofar do sa leadership, walang utos naman na... Sabi, walang gagong leader na mag-utos na gumawa kayo ng violation sa batas. Walang gagong leader na mag-utos na gano'n. At saka walang gagong pulis. Unless, of course, na merong sariling motive yung pulis na nasa isip niya. Personal niya yun. Pero walang pulis na. He's trained public safety basic recruit course. Nasa program of instruction yan kung paano mo i-handle yung police operations without violating the rights of the people. Mahalaga masyado yung preservation of human rights, yung pag-observe ng human rights, preservation of human life. Andyan yan sa training ng police, yung paggamit ng the use of force. Train yung police na yan. Kaya ang police, alam mo, kaya sabihin ng chief of police, patayin mo yan. Sabihin pa ng police na, uy, kung gusto mo yan, ikaw pumatay. Hindi ako dahil alam ko ang batas. Sasagutin ka ng police ng ganun. Pero sir, bakit kaya nagkaroon pa rin ng mga... Kung sinabi nyo, wala naman talagang sipa or wala namang utos from the leadership, pero bakit pa rin naging talamak or sabihin natin may mga nangyaring ganong human rights and human rights violations? It is because of the situation on the ground. Situation on the ground. Bumaba ka sa ground, tingnan mo ano nangyayari. Merong lumalaban, merong nanlaban, meron din hindi lumaban, binaril, kaya nga, nagkakasuhan nga eh. Tingnan mo lang kung ilang pulis din ang namatay sa war on drugs. Ilang pulis din ang nasugatan sa war on drugs. Marami. Kaya nga, sabi ko, in order to attain justice, you have to treat its case individually and separately. Huwag mong ilump lahat yan. Dahil otherwise, justice will be denied not only to those victims but also to the policemen.
kapag nilalamp mo yung kaso na yan. Okay, other issue na tayo. Ay, the same. Oo, related, ano ba? Ay, si ano, related pa rin. Ayan, si ano muna. Hindi pa. Hello po. Sir, good Election morning pa. po. Sir, Yes. do Amor. you have fears Amor. na with the split of the unit team, maka-apekto yun dun sa galaw ng Marcos administration regarding ICC? Before, merong promise po si President Marcos na hindi pa papapasukin. Well, as far as I know, the President is very consistent in his statements, no? Hindi siya nagbabago. Kahit na marami ng gustong babaguhin yung kanyang statement, maraming insinuation na okay na si Presidente, gusto nang papasukin ng ICC. But then again, nagre-rebound ang Presidente, nagsasabi na I will not lift a finger just to cooperate with ICC. Not even a finger will be lifted to cooperate with ICC. And he is not recognizing the jurisdiction of ICC. So, very consistent naman ating Pangulo. Yung ibang tao lang na interesado talaga na magbago ang Pangulo sa kanyang stand, yan ang gumagawa ng mga istorya. Ha? Pero si Pangulo, very consistent. Nakakaya nga kay Pangulo eh. Sabihin ni President Duterte, President Bongbong Marcos na naman na ano ba kayo? I've said this for 1,000 times, for 1,000,000 times that I will not cooperate with the ICC. Nakakaya na eh. Presidente yan, kinukulit natin pabalik-balik ilang beses niya sinasabi yan. So ako nahihiya na rin sa kanya. Dapat respetuhin natin yung statement ng Pangulo. You completely trust his words. I completely trusted his word.